Jesus is so good, Jesus is faithful, and Jesus truly loves us. Good morning po sa ating lahat. Kitang-kita po natin ang kagandahan ng araw. Alam nyo, pagising natin at ganyan po, nakasikat ang araw, napakaganda ng umaga. Isa lang pong ibig sabihin yan, napakabuti ni Lord Jesus sa atin. Okay? So sa umaga pong ito, akin pong pag-uusapan kung anong event ang mangyayari na po ba sa mga darating na araw. Sasabihin ng iba, lagi mong sinasabi yan, marami na akong naririnig niyan. Is it so? Sapagkat ito po ay reminder. Pag mahal mo ang mga tao, pinapaalalahanan mo sila for the coming wrath of God. Yan, sinabi ko na po. Alam niyo po ba, pag nangyari na po ang rapture of the church, pag nangyari na po ang rapture, mabubuksan na po ang puot ng Diyos sa mundo. Dahil papasok na po ang Great Tribulation. Hindi po pananakot yan. The wrath of God will be unfold pagkatapos ng the rapture of the church. Yung rapture ang magiging susi para mabuksan ang wrath of God o ang tinatawag na 7 years of tribulation. Hindi po ito pananakot. Ito po ay isang katotohanan na dapat alam po nating lahat. Pag mananampalataya na, of course, pwede ako mag-fetics, papetics-petics na lang, no? Pwedeng hindi ko na kayo bahaginan nito. Sasabihin na naman niyo, gumawa lang ng content. Hindi po. Nakita niyo naman po niyo hindi pa naman po ganun karami ang subscribers dito. Hindi po yun ang habol kasi po, pag nangyari po ang rapture, no? Pasok na po yung 7 years of tribulation. Matindi yung mga walang alam sa Bible sapagkat sila po ay madadaya. Meron po kasing great deception na darating. No? Meron po great deception. At ito po ay sa pangunguna nung puppet ni Satanas na si Antikristo. No? Paano pag wala kang alam sa Bible? Dahil hindi ka naman mahilig magbasa ng Bible. Dahil masyado kang nalulunod sa mga layaw mo, nalulunod ka sa kung ano man meron ka, maaring mayaman ka sa present age. I don't care. Kailangan mong malaman ang truth. And the truth shall set you free. Yan ay salita ng Panginoong Hesukristo na nagpapakilala at kumakatok sa mga puso ninyo. Ano po bang susi para makasama sa rapture? Tanggapin si Lord Jesus as your very own personal Lord and Savior. Magdasal tayo, tanggapin ninyo siya. Lord Jesus, I know that I am a sinner and I need a Savior. Lord Jesus, I know that I cannot save myself. Ikaw lang po ang kailangan ko, Panginoon. Ikaw lang po ang nagbayad ng kasalanan namin, past, present, future. Lord Jesus, naniniwala po ko na sapat na po ang ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord Jesus, pumasok po kayo sa buhay ko. Kayo na po ang aking personal Lord and personal Savior from now on. Lord, kayo na po ang mag-drive ng buhay ko. Kayo na po ang maging pilot ng buhay ko. And Lord Jesus, alam ko mahal mo ko. Thank you, Jesus. Thank you very much po. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kung nanalangin ka ng tapat sa puso mo at lahat naman ng mga salita ay namutawi sa iyo, sa puso mo, I believe you got born again. You got saved. Start reading God's Word, the Holy Bible. I-share mo ang pagmamahal at pag-ibig ni Jesus sa ibang tao. Sabihin mo sa mga tao na matay si Jesus sa krus upang bayaran ang kasalanan ng mundo, past, present, future. At kapag ka tinanggap mo siya, tinanggap mo ang ginawa niya sa krus, magkakaroon ka immediately ng buhay na walang hanggan. Yan po ang talagang conversion. Yan po ang born again experience. At hindi ka na makakasama sa wrath of God sapagkat maliwanag nakalagay sa Bible, ang wrath of God ay para lamang sa mga hindi mananampalataya. No? Ikaw ngayon ay inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Aklat ng Juan na nagsasabi nito. 1:3.
No? So tayo pong mga mananampalataya ay may bago na pong buhay, sabi ni ikalawang Korinto 5:17. Bago na tayong nilalang at ang Diyos ang gumagawa niyan. Ang Diyos ang gumawa niyan, ikalawang Korinto 5:18. Okay? Kaya tayo pong mga mananampalataya ngayon ay magpatuloy na magbahagi ng kanyang salita. Huwag nating ikahihiya ito sapagkat maaring kayo na lamang ang pag-asa na makarinig po sila. Bago dumating, dalawa po ang pwedeng dumating sa kanila. Maaring abutan sila ng rapture o maabutan sila ng physical na kamatayan. Nandiyan pa rin po nagbabanta ang physical na kamatayan. Huwag mong sabihin bata ka pa. Maraming namamatay na bata. Huwag mong sabihin pag matanda ka na, malakas pa ako. Bakit? Alam mo siguradong buhay ka pa bukas. So, kailangan mo nang tanggapin si Jesucristo bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas. Siya lang po talaga ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sangkatauhan. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hypostatic union. No? Meron tayong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Si Jesus po yung God the Son. Ikalawang persona ng Trinity. Sabi po ng Book of John, 1 John chapter 5 verse 7, saksali ng King James, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Trinity ang ating Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At yung God the Son nagkatawang tao upang tubusin ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Okay? At ngayon nagawa na po niya yan. All you have to do is to believe it, receive it, claim it, and live it sa buhay mo. Actually, Jesus will live in your life at ma-experience mo ang isang napakagandang buhay kay Kristo. Hindi dahil sa mabubuting gawa, hindi dahil sa pwede mong gawin sa Diyos na makakakuha ka ng pogi point sa Diyos, hindi po ganon, kundi dahil sa ginawa niya sa krus. Siya lang po ngayon ang may kontrol ng buhay mo. At hindi ka na pwedeng dapuan pa ng Great Deception. Sapagkat ang aabutan ng Great Deception ay yung mga maiiwan dahil nagtanggi o tumanggi na tanggapin ang libreng alok ng kaligtasan ng Diyos, si Jesucristo. No? Ngayon, ikaw ay makakasama pag dumating na yung rapture. Tutunog ang trompeta at pagtunog ng trompetang ito, tanging mga mananampalataya lang ni Kristo ang makakarinig. Sa makatuwid, tayo lang po ang makakarinig nito at pag tumunog na po ang trompeta, papasa itaas na po tayo, papasa Panginoon na tayo. We will together with all the believers, we will be with the Lord forever and ever. Hindi na po tayo magkakahiwa-hiwalay nila Jesus. Si Jesus, lagi na po niya tayong kasama pag nag-rapture. Sapagkat makikita po ninyo, may verse po ng second coming, meron siyang hukbo sa likod niya pagdating po niya na nakakabayong puti. At yun po ang mga kapwa natin mananampalataya. Tayo po, nandoon po tayo. At magre-reign po si Jesus ng 1,000 years dito sa lupa. For 1,000 years, Jerusalem is the headquarters. At si Jesus po ang pinaka-presidente ng lahat. Siya po ang leader ng lahat. Siya po ang King of Kings and Lord of Lords. Hi, thank you Jesus. Okay? So yan po ay talagang mangyayari. This is not an illusion. Huwag ninyong paniwalaan yung mga nagsasabi na nag-i-illusion tayo, na parang may mga nagsasabi parang nasisiraan na tayo ng bayan. Hindi po totoo yun. Nandito po tayo dahil nagmamahal tayo sa kanila. Sinasabi natin ang buong katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Mahal ni Jesus ang lahat ng tao. Ayaw niyang may mapahamak. Gusto niya lahat makasama sa rapture. Gusto niya lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. At gusto niya lahat makasama niya magpakailan-kailan pa man. Ka-good vibes ka na ba o hindi pa? Kung hindi pa, maging ka-good vibes ka na by clicking the subscribe button. Nabubulol na ako. And after that, i-share mo mga video ng Daily Good Vibes sapagkat dito walang ibang bida kundi si Jesus at ang ginawa lang niya sa krus ng Kalbaryo. Maging masaya sa buhay. Ngayong Kristiyano ka na, kung nanalangin ka, sumabay ka sa akin kanina sa dasal na yon, ikaw ngayon ay Kristiyano na. Yan ang totoong Kristiyano. Ano bang ibig sabihin ng Kristiyano? Jesus lives in us. That's the meaning of Christianity. And that will be the meaning of it forever and ever. God bless sa ating mga good vibes.